Blessed morning po sa aming mga kapatid sa UK, sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga fathers, Happy Father's Day po. At sa mga may Father's Heart, Happy Father's Day din po, Panginoon. Maraming salamat po. Kami po naririto na naman upang kayo aming kausapin, pasalamatan, at makinig ng inyong mabubuting balita. Let me start po for calling Sister Merly for opening prayer. Please unmute Sister Merly. Diyos na dakila, amang makapangyarihan, mapagmahal, at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Narito po kami muli, Panginoon, muli nagkasama-sama upang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, samahan niyo po kami sa araw na ito, sa inyong gustong iparating sa amin, Panginoon, na kami ay marami pa kami matutuhan sa inyong mga katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong paggagabay at patnubay, Panginoon, sa aming mga kapatiran ng bawat isa na kami iligtas, 10 ng aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong biyayang walang hanggan sa aming kinabubuhay, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas at kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami po inyong tulungan na kami po ay maging maunawain sa lahat ng bagay. Sa mga tumutuligsa sa aming mga gawain, Panginoon, naway maunawaan nila lahat ang aming ginagawa. Kami gumagalang sa kanilang paniniwala na dapat igalang din po nila ang aming paniniwala. Huwag na po silang magsalita ng hindi naaayon dahil nakakasama lang po ng loob na hindi naman totoo ang lahat ng kanilang ipinaparatang, Panginoon. Nawa ay hipuin mo po sila, Panginoon, na kami po ay narito dahil sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinagtitiwalaan, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, ng mga taong iyon na kung sino man ay maging malinaw din sa kanilang kaisipan na kung ano yung kanilang paniniwala, igagalang namin sila at ganun din po kami. Magkaunawaan kami dahil lahat naman po ay iisa lang po ang aming sinasamba, Panginoon, ang Panginoon Diyos. Wala na pong iba, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, nawa ay kami po ay maging makabuluhan para sa kanila na gusto rin po naming maintindihan nila ang lahat ng aming pinag-uusapan dito. Ang lahat ng mga katuruan dito na walang babaguhin at walang hindi paniniwalaan, Panginoon, dahil iyan po ay nakasulat sa inyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kaligtasan, sa aming kalakasan, at sa aming araw-araw na takbo ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Lubos mo kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay pinapasa Diyos namin sa lahat. Ang lahat ng ito ay pinagpupuri namin, Panginoon, sa ngalan ng Diyos, Ama. Amen. Thy kingdom come.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits on the seats of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, this is the word of our Lord. Now po, let's listen to Sister Shirley for her inspirational talk today. Paborit, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Taos puso akong naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ang aking po ibabahagi sa aking paglalahad ng iyong mali na kaunting salita ay galing po sa 2 Timothy chapter 3 verses 12 to 17. At lahat na may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay magdaranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong nagpapakasama at ang manlilinglang ay patuloy na manlilinglang at sila may manlilinglang. Ngunit huwag mong talikdan ang mga aral na tututuhan mo sa matibay na pinalalalingan. Yamang kilala mo ang pagturo nito sa iyo. Wala sa pagkabata, alam mo ng banal na kasulatan ang nagtuturo dahil sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at ang pag-akay ng matuwid sa pamumuhay. At ito po ang aking pagkaunawa at tunay na dinaranas ko sa kasalukuyan ang salitang ito ng ating Panginoon. At sa takbo po ng aking pananalig sa ating Diyos na buhay, gusto ko po makasunod sa takbo ng layunin kung ang aking dinaranas na pananampalataya'y matuwid at paniniwala sa aking Panginoon. At habang dumaraan ang oras ng panahon ay dumaranas ka ng maraming pagsubok.
Ang mga nakaraang panahon ay natuto akong malampasan ang lahat ng mga ah, nalalaman ko ang mga natututuhan ko ang mga tumitiliksa sa akin sa aking pananampalataya. Sa aking pag-aaral na ito'y nalalaman ko ang katotohanan sa pagiging matibay na paniniwala sa aral ng Panginoon. Ang malalaman ko, ang nalalaman ko sa ating banal na kasulatan ay ang kaligtasan, ang makakamtan, at dahil sa paniniwalang ito'y ang Hesukristo ang aking paniniwalaan. Unti-unti akong nakakalimutan ang mga kasalanan nang dahil tayo'y natututo. At sa mabuting gawa, ito po'y nasusunod upang ang mabuting pamumuhay ay nasusunod sa takbo ng buhay sa ating nalalaman sa katotohanan. Ako po ay maraming beses na tumitiliksa sa ating pananampalataya. Pinipilit nila akong maging isang kasapi nila sa kanilang gawain upang ako'y makasama nila. Alam ko kung ano ang dahilan. Dahil ang kanilang pananampalataya daw po ay iba sa ating ginagawa. Kaya ako'y nagpapakatibay sa gawain ito at pinaninindigan ko ang lahat ng aral. Kaya ang nararamdaman ko sa kasalukuyan ay parang kalungkutan, hindi naman sa kasabihan, kundi ang humingi ako ng guidance sa ating Holy Spirit na talagang matuwid akong naglilingkod sa Kanya. Ang dahilan lamang siguro ng aking hindi pagsabi sa kanila ay gawa ng alam ko kung nalaman ko kung ano ang takbo ng kanilang pananampalataya sa material, sa financial, dahil alam ko ang bawat isa sa kanila ay naglalagay ng bawat kanilang financial na inilalagay nila sa kanilang pananampalataya at sa pagtupad ng kanilang gawain sa gawain nilang ginagawa. Natututuhan ko na ang gawain ito ng ating Panginoon sa ating Church of God in Christ Jesus ay nasa sa iyong puso kung paano ka susunod sa takbo ng ating pananalig. Ako naman po ay mulat sa Paul ay hindi nalalaman nila kung ano ako kung tumulong sa aking mga kapatid, sa aking pamilya. Ang lahat ay ipinibigay ko na upang magkaroon sila ng magandang takbo ng buhay. Halos mawalan ako ng aking kabuhayan dahil alam ko na hindi ko na kailangan yun at ang nais ko lamang ay pananalig sa ating Panginoon. Ang takbo ng aking buhay sa kasalukuyan ay ang aking nagkikipag-isa ako sa Panginoon upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. At ito ang aking pinaninindigan. Nabanggit ko sa aking kaibigan na ganito, ako'y dumadaan na sa judgment ng Panginoon dahil alam ko ako'y nagkikipag-isa na sa Panginoon. Ang sagot niya sa akin ay, dadaan ka pa rin sa judgment kung ano ang ginawa mo sa ating Panginoon. Sumagot ako, alam ko kung ano ang ginagawa ko habang ako'y naglilingkod sa Panginoon. At ito ay, ang kakulangan ko lamang ay hindi ko alam kung ano ang nasa Bible na nakaraan. Ang mga salitang bibitawan upang para malaman niya kung ano ang katotohanan sa judgment. Sinabi po sa 2 Peter chapter 2 verses 3. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong parurusahan ang masama hanggang sa araw na sila ay hukuman. Ako po'y naniniwala dito dahil alam ko ang aking takbo ng aking buhay dahil sa mga pagsubok na aking dinaranas. Nabanggit ko ito sa Kanya
dahil kami kakausap lang. Kung ang Satanas nga, kung ang Diablo nga ay nagpapagaling, ikaw pala ay kasama ng Diablo dahil pinagaling ka ng Diablo. At ang kayamanan mong natatamo ay galing sa demonyo. Yan ang kautusan na ang kanyang sinabi sa akin. Ako'y halos lumuha at ang lahat ng ito'y ako'y hindi magdamag. Magdamag akong nag-iisip kung ano pa ang dapat kong gawin upang ano pa ang akin dapat gawin sa aking pananampalataya. Kaya salamat sa Diyos, nakakuha ako ng salita ng Diyos na ito ang aking kinuhang topic ngayon sa umagang ito. Kaya Brother Albert, kayo po ang magpaliwanag kung saang salita ng Diyos makukuha ang ganitong mga pananalita sa akin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Sister Shirley. Ngayon naman po ay marinig natin si Brother Albert. Maraming salamat sa Panginoon sa muling pagbibigay sa atin ng magandang pagkakataong tulad nito na tayo ay makapagnilay o makapakinig ng mga salita ng Diyos. At actually po, Sister Shirley, yung mga nararanasan natin ganyan nararanasan ng bawat isa sa atin, yung mga persecution. At yan may sinasabi talaga ng ating Panginoong Jesucristo na talagang tayo makakaranas ng mga persecution sa ating buhay. Ay sabi nga ng Panginoong Jesucristo ay ganito dito sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 34 and the following. Ang sabi niya rito ay ganito, "Do not suppose that I have come to bring peace to earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household." Kasi kung minsan po ginagamit ng kaaway yung mga malalapit sa atin. At siya ang kuminsan ang hindi makaunawa sa ating mga ginagawa. Pero bakit po sila ang hindi makaunawa samantalang salita naman ng Diyos yung ating pinag-aaralan dito? Kasi sabi nga po rito sa binasa kong ito sa Matthew 10 verse 34, "Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword." Ay bakit ganon? Hindi pala kapayapaan ang dala ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa talatang ito. Bakit po? Ano po ba yung dala-dala niyang ito na hindi kapayapaan para sa ibang tao na hindi nakakaunawa ng kanyang salita? Ang sabi niya rito, "I did not come to bring peace, but a sword." Espada pala, tabak. Tabak pala yung dala ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ating tingnan sa Biblia, ano ba yung tabak na dala ng ating Panginoon Jesucristo? Kung bakit hindi kapayapaan sa halip na maging welcome tayo sa lahat, bakit hindi naging welcome? Yun po palang dahilan dahil sa ang dala ng ating Panginoon Jesucristo ay tabak. Ano ba yung tabak ayon sa Biblia? Basahin po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 17. Ito sinasabi. Ang sabi po rito ni St. Paul, "Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit." Yung tabak ng Espiritu. Ano po ba yung tabak? Tutuloy lang natin ang pagbasa. Which is the Word of God.
Ngayon, kung ibabalik natin doon sa binasa ko kanina, na ang tabak pala yung salita ng Diyos. Tabak pala salita ng Diyos. For I have come to turn a man against his father. Kasi yung pagtabak o yung salita ng Diyos ang dala natin, kapag yung anak ninyo hindi tinanggap yung salita ng Diyos, tinanggap naman ninyo ang salita ng Diyos, hindi kayo magkakaisa. Wala kayong kapayapaan sa isa't isa. Kasi kayo'y naniniwala sa salita ng Diyos, yan may hindi. Yung inyong dala-dala, hindi naman niya pinaniniwalaan. Yung inyong kinaaanibang grupo na nagdadala ng tabak ng salita ng Diyos na Biblia, itong ating gawain, hindi naman tinatanggap ng ibang grupo na nakapaligid dito sa atin. Hindi kapayapaan na nagiging resulta. Bakit? Magkaiba. Magkaiba tayo ng, halimbawa, doon sa grupo na kayo malabis na hinihikayat na sumapi sa kanila. At pinaparatangan kayo ng kung ano-ano na mali ang inyong nasamahang grupo, na ito nga ang grupo natin. Mabigat na akusasyon po yun. Bakit? Kasi hindi naman niya alam yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ako pinagpapasalamat sa Diyos dahil binasa ninyo yung aklat ng Mateo na binasa ninyo kanina, dito sa aklat ng Mateo na 2 Timothy chapter 3 verse 12 and the following. Ako nagpapasalamat binasa niyo yan. Kasi dito tayo magkakaroon ng kaliwanagan. Tama ba o mali yung ating pinasok na gawain ito? Di ito ang magpapaliwanag, yung binasa niyo. Ito po ang sinasabi. Ang sabi rito, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ay paano po ba tayo magkakaroon ng godly life? Ay di pagka sinusunod natin yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Pag sinusunod natin yan, ay tayo, humanda tayo, pipersecutin tayo. Bakit? Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag sasamba sa Diyos-Diyusan. Ay sumasamba sila, ikaw naman hindi sumasamba, ipipersecute ka nila. Sabi ng Diyos, walang ikapo. Nag-iikapo sila. Ikaw na hindi nag-iikapo sapagkat ang bilin ng Diyos magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Kasi yung ikapo, utos yan sa Israelitas. Hindi naman tayo Israelitas eh. Tayo Kristiyano. Ay nagkakaroon ng pagkaka-kontra ng paniniwala. Kasi sila nag-iikapo, tayo hindi. Bakit gano'n? Kasi pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos. Aling salita ng Diyos sa ating pinaniniwalaan? Yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit naman mas matimbang ang salita ng ating Panginoong Jesucristo kaysa salita doon sa aklat ng Malakias na nag-uubliga na magbigay ng ikapo ang mga Israelitas sa angkan ni Levi? Bakit? Kasi ibinigay na ng Ama sa langit ang buong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang ating pakikinggan ngayon ay ang ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin dito sa Hebrew chapter 1 verse 1. In the past, God spoke to our ancestor through the prophet at many times and in various ways. Napakaraming pagkakataon nangusap ang mga propeta sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. But in these last days, sa second verse, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heirs of everything,
and through whom also He made the universe. Sa mga huling araw na ito, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga po nung mapakita ang ating si Elias at si Moises doon sa mataas na bundok at nagbagong anyo ang ating Panginoon Jesucristo, talagang nilinaw ng ating Ama sa langit kung sino ang pakikinggan. Si Moises ba ang pakikinggan? Si Abraham ba ang pakikinggan? Si Isaac ba ang pakikinggan? Ang sabi ng Panginoon dito sa Mateo 17, Matthew chapter 17, verse 5, nilinaw niya kasi nakita ng mga apostol, nag-appear dito, sabi rito sa verse 3, Matthew 17 verse 3, just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. So napakita si Moses at saka si Elijah, nakikipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, yung propetang si Moses at si Elijah, nakikipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo. At sabi nga ni Pedro, Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here with you. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Ngayon sa verse 5, while he was still speaking, a bright cloud covered them, and the voice from the cloud said, this is my son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. At pagkatapos noon, nawala na si Moises at si Elijah. Ang naiwan na lang ay ang ating Panginoon Jesucristo. Ginawa ng Diyos na ang ating Panginoon Jesucristo na lang ang naiwan upang siya na lamang ang ating pakikinggan. Kaya dito sa Aklat ng Gawa 13:39, Aklat ng Gawa 13:39, ito sinasabi, through him, sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ni Jesus, through him, everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Kaya yung mga kautusan ng propeta, isinaisang tabi na at ang kanyang binigyan ng kapamahalaan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung bagong tipan, ang isang tipan na siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kung sa wikang dito sa English Standard Version ay ganito sinasabi, and by him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ano ba yan? Book of Acts, chapter 13:39. Ito sinasabi. Sa pamamagitan niya, ang bawat isang mananampalataya ay pinawawalang sala mula sa lahat ng bagay na hindi kayang maipawalang sala sa inyo sa kautusan ni Moises. Yun ang malaking pagkakaiba ng New at Old Testament. Tayo pala hindi magiging lubos na mapapawalang sala ng kautusan ni Moises. Pero sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay mapapawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. So malaking pagkakaiba. Kaya ang ating pakikinggan ngayon, ayon sa aklat ng Hebrew chapter 1 verse 2, ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At doon sa Mateo chapter 17 verse 5, ito ang aking minamahal na anak. Siya ang inyong pakinggan. Ang Diyos mismo nagsasabi sa atin na ang tanging pakikinggan natin ang ating Panginoon Jesucristo. At kung anong sinabi, iniutos ng ating Panginoon Jesucristo, yun ang dapat nating sundin.
Ngayon, bakit napawalang bisa ang lumang tipan at ang itinuturo ng Diyos sa iyang pakinggan natin ay ang bagong tipan? Ito po sinasabi ng kasulatan sa aklat ng Hebrew chapter 8 simulan natin sa 10. Ito. O sa verse 6, simulan natin sa verse 6. 8 chapter 6. Hebrew chapter 8 verse 6. Ngunit ngayon tinanggap ni Kristo ang isang mataas na paglilingkod dahil siya din ang tagapamagitan ng mas mainam na tipan. Ano po ba yung tipan na yon? Yun ang bagong tipan, New Testament, na itinatag sa mas mainam na mga pangako. Sapagkat kung ang unang tipan, the Old Testament, ay walang pagkakamali, kung gayon, hindi na kailangang panghumanap ng pangalawang tipan. So yung palang Old Testament kulang para makapagligtas ng kaluluwa. Ngayon, sinabi pa sa verse 8, sapagkat nang nakatagpo ang Diyos ng pagkakamali sa mga tao, sinabi niya, tingnan ninyo, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan. Itong New Testament na ito, sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Hindi na ito katulad ng tipan o ng Testament, ng Old Testament na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong araw na kinuha ko sila sa pamamagitan ng kamay upang pangunahan silang lumabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat hindi sila nagpatuloy sa aking tipan at hindi ko na sila bibigyang pansin, sabi ng Panginoon. Sapagkat, sa verse 10, sapagkat ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko sa kanilang mga isipan ang aking mga tipan at isusulat ko rin ang mga ito sa kanilang mga puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay aking magiging mga tao. Ayan, hindi nila tuturuan ang bawat isa na kanilang kapwa at ang bawat isa ng kanilang kapatid na sabihin, kilalanin ninyo ang Diyos sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila sa kanila. At sa verse 12, sapagkat magpapakita ako ng habag sa kanilang mga gawaing hindi matuwid at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Ngayon sa verse 13, itong conclusion, sinasabing bagong tipan to, ginawa niyang luma ang unang tipan. At kaniyang inihayag na ang pagiging luma ay handa ng maglaho. So, ang itinuturo ng banal na kasulatan, yung ebanghelyo ni Kristo ang sapat na makapagligtas sa atin. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Ito po sinasabi, mga kapatid. Ngayon, aking ipinaalaala sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo. Ito yung bagong tipan na sinasabing niluma na yung Old Testament. Ito ngayong bagong tipan ang kanyang magiging daan ng kaligtasan. Ngayon, aking pinapalaala sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo na inyong tinanggap at tinatayuan. Sa pamamagitan ng ebanghelyong ito, itong bagong tipan na ito, sa pamamagitan ng ebanghelyong ito, kayo ay naligtas kung kayo ay hahawak na mabuti sa mga salita na aking ipinangaral sa inyo, maliban na lang kung kayo'y naniwala ng walang kabuluhan. So, ang kaligtasan natin ay sa bagong tipan. Ngayon, balikan natin yung binasa ni Sister Shirley sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 from verse 12. Lahat ng gustong mamuhay na matuwid kay Kristo Jesus ay uusigin.
we will be persecuted. At kung minsan, yung nagpi-persecute pa sa mga taong tunay na naglilingkod sa Panginoon, pararatangan ang kanila pang paniniwala sila ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Basahin natin ang John chapter 16. Chapter 16. Ayan. Ang sabi rito sa John chapter 16, ay ganito. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Ang nagsasalita rito ating Panginoon Jesucristo. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Tunay nga na darating ang oras na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang gumagawa sila ng mabuting gawain para sa Diyos. Abay, hindi naman tayo nakikilala pa ng pastor na kausap ninyo, Sister Shirley, sobra naman ng paghahatol. Pero hindi natin sila pwedeng hatulan. Ang Diyos ang bahalang humatol. Ngayon, balikan natin yung binasa dito sa aklat ng 2 Timothy uli. 2 Timothy chapter 3 from verse 12. Ayan. Lahat ng gustong mamuhay na matuwid kay Kristo Jesus ay usigin. Ang masasamang tao at ang mga mapagpanggap ay mas lalong lalala. Ililigaw nilang iba. Sila mismo ay maililigaw. Ang masasamang tao at mapagpanggap ay mas lalong lalala at ililigaw nilang iba. Napakarami kasing magliligaw. Alam ninyo, sinabi ng Panginoon Jesucristo, napakaraming magliligaw. Mateo 24, ito sinasabi. Sapagkat darating ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng kahangahangang palatandaan at kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang. Ay kasi sa ating kapanahunan ngayon, napakaraming mga ginagawang mga kababalaghan, yung ibang mga nagpipreach, yung ibang mga preacher. Maraming mga kababalaghan. Pero may paunan ng sinabi ang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat darating ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, magpapakita ng kahangahangang palatandaan at kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang. So napakarami palang magliligaw. Ngayon, basahin naman natin dito sa aklat ng 2 Peter chapter 2, verse 1. May mga bulaang propeta na nagpunta sa mga Israelita at may mga bulaang guro ang pupunta sa inyo. Palihim silang magdadala ng mga mapanirang maling pananampalataya at itatatwa nila ang Panginoon na bumili sa kanila. Sila ay nagdadala ng kanilang agarang pagkawasa. Marami ang susunod sa kanilang kahalayan at sa pamamagitan nila malalapastangan ang daan ng katotohanan. Kaya maraming hindi na naniniwala sa Diyos. Bakit? Mantakin mo pastor, nire-rape niya ang kanyang mga miyembro. Paano maniniwala pa ang mga tao sa Diyos? Itong mga lingkod na ito ay gumawa ng mga karimari-marim na gawain. Sinamantalan nila ang pagtitiwala ng tao dahil sa kanilang mabuting pangangaral. Kaya dito, ang sabi rito sa 2 Peter chapter 2 verse 2, marami ang susunod sa kanilang kahalayan at sa pamamagitan nila malalapastangan ang daan ng katotohanan. Kaya ngayon, wala nang maniwala. Hindi ka na makaakay ng tao. Bakit? Dala na sila. Pinipirahan ng tao. Nininegosyo ang tao. Basahin natin dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Dahil hindi kami tulad ng maraming tao na ipinagbibili ang salita ng Diyos para sa kita.
kundi sa malinis na layunin, nagsasalita kami kay Kristo dahil kami ay mga sinugo mula sa Diyos sa paningin ng Diyos. Kayo ba'y naniniwala, my dear brothers and sisters, sa aking sinasabi sa inyo na wala akong hangarin sa gawain ito, kundi kaligtasan na inyong kaluluwa? Naniniwala kayo? Kayo ba'y nininegosyo ko? Kayo ba'y hinihingaan ko ng pera? Walang perang involved, my dear brothers and sisters, dito sa gawain ito, at hindi ko kailangan ng inyong pera. Ang kailangan ko, magkasama-sama tayo sa kaharian ng Diyos sa kabila. Yun lang. Ay sino ba naman ako? Ako na may walang kwentang tao. Ako'y tinawag ng Diyos na hindi naman ako nag-aral ng Biblia. Hindi naman ako nag-aaral sa seminaryo. Basahin nga natin para maniwala ang marami. Dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1, basahin natin mula 26. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Tumingin kayo sa pagkatawag. 1 Corinthians chapter 26. Na iba kasi rin aking Biblia, minapindot ako. Ayan, Ayan. Tumingin kayo sa pagkatawag ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Iilan lamang ang marurunong sa inyo sa pamamagitan ng pamantayan ng tao. Iilan lamang ang makapangyarihan sa inyo. Iilan lamang ang may maharlikang kapanganakan sa inyo. Ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na mangmang sa mundo upang hiyain ang mga marurunong. Pinili ng Diyos kung ano ang mahihina sa mundo upang hiyain ang malakas. Pinili ng Diyos kung ano ang mababa at hinahamak sa mundo. Pinili nga niya mga bagay na itinuring na walang kabuluhan upang mawalang kabuluhan ang mga bagay na pinanghahawakang mahalaga. Ginawa niya ito upang walang sino man ang may dahilan upang magyabang sa harapan ng Diyos. Pinili niya mababa, yung mga walang kwenta. Ayaw kasi ng Diyos ang mayabang. Ayaw ng Diyos ang mayabang na lingkod. Gusto niya yung mga kaya pinili niya yung mga hamak, yung mga bababa. At tama naman ang kanyang ginawa. Bakit? Basahin natin dito sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 13. Kung ano ang pinili niya. Nang makita nila ang katapangan ni Pedro at Juan at nabatid nila na sila'y pangkaraniwan lang, mga taong walang pinag-aralan, nagulat sila at nalaman nilang sina Pedro at Juan ay nakasama ni Jesus. May pinag-aralan ba si Pedro? Nag-aral ba ng seminaryo si Pedro? Hindi. Pero nagulat sila sa katapangan at sa karunungan. Bakit? Bakit sila nagkaroon ng gayong karunungan? Basahin natin dito sa Aklat ng Marcos chapter 4 verse 11. Sinabi niya sa kanila, sinong nagsasalita rito si Jesus? Sinabi kanino? Sa kanyang mga apostoles. Ang sabi niya, sinabi niya sa kanila, ipinagkaloob sa inyo ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa ibang nasa labas ang lahat ay talinghaga. Kaya maraming kahit mga pastor hindi makaintindi at makaunawa ng salita ng Diyos. Sino ang pinagkalooban ng pagkaunawa? Ang mga apostol. Kasi ang kausap niya rito ay sina Pedro, sina Juan, sina Santiago. Kaya ang sabi niya, ipinagkaloob sa inyo hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sila ang nakakabatid ng kaharian ng Diyos. Pero may pinag-aralan ba?
Ayon sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 13, na pagtalastas ng mga tao na sina Pedro pala ay walang pinag-aralan. Bakit? Kasi ang salita at kaalaman ng salita ng Diyos ay kaloob ng Diyos. Napakaraming mga nag-aaral pero hindi makarating sa tunay na pagkaunawa ng salita ng Diyos. Basahin nga natin uli yung 2 Timothy chapter 3. Ayan. Verse 7 yata yun. Hindi. 1 Timothy yata yun. Ito sinasabi. First, hindi. Sa 2 Timothy talaga yun. Ayan. Ito, ito kasi magaganap. Ngunit alamin ito na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan sapagkat ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, hambog, lapastangan, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at hindi banal. Lahat ng ito nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Sila ay mawawalan ng likas na pag-ibig, hindi mapayapa, mga mapanira, walang pagpipigil sa sarili, marahas, hindi maibigin sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, matigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Magkukunwari silang mga makadiyos, ngunit itinatanggi nila ang kapangyarihan nito. Layuan mo ang mga taong ito. Makadiyos pero mahilig sa pera. Makadiyos pero hinahalay ang kanyang mga miyembrong babae. Pahingan. So, magkukunwari silang mga makadiyos, ngunit itinatanggal nila ang kapangyarihan nito. Layuan mo ang mga taong ito. Sapagkat ang ilan sa kanila ay pumapasok sa mga bahay-bahay at nangaakit ng masasamang babae. At ang mga babaeng ito ay patong-patong mga kasalanan, natatangay ng iba't ibang pagnanasa. Ayan. Ang mga babaeng ito ay palaging nag-aaral, ngunit kahit kailan, wala silang kakayang magkaroon ng pagkaunawa sa katotohanan. Aba? Always learning. Tingnan nga natin sa ibang translation ito, my dear brothers and sisters. Dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ayan. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ito. Always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Laging nag-aaral, always. Always learning. Basahin nga natin sa New American Standard Bible. Ito. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Lagi namang panay-panay ang Bible study. Pero bakit hindi makarating sa pagkaunawa ng salita ng Diyos? Kasi hindi pinagkalooban. Hindi pinagkaloob ng Diyos ang pagkaunawa. Ngayon, gusto mo maunawa ang salita ng Diyos, humiling ka sa Kanya ng pagkaunawa. At siya magbubukas na iyong isipan upang maunawaan mo ang Kanyang banal na salita. Abay, kung saan-saan yata ako napapasuot ng aral. Basahin na nga natin uli yung kay Sister Shirley. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted, but evil men and impostor will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. However, continue in the things you have learned. Magpatuloy ka sa iyong mga bagay na natutunan. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learn it.
Kung Tagalogin nga natin ito, 2 Timothy chapter 3, verse 14. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Tagalogin nga natin to. Ngunit para sa iyo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matibay mong pinaniniwalaan. Alam mo kung kanino ka natuto. Ngunit para sa iyo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matibay mong pinaniniwalaan. Kayo po ba yung natututunan ninyo galing kay Brother Albert? Hindi sa akin galing ang inyong natututunan. Ang natututunan ninyo galing sa mga apostoles na binabasa ko ang kanilang mga sulat. Eh sino ba naman ako para magturo sa inyo at kayo matuto sa akin? Ang nagtuturo sa atin walang iba kundi ang mga apostol sa patnubay ng banal na espiritu na siya nagbibigay ng liwanag sa kanyang banal na salita upang maintindihan natin ang gustong ipahayag ng Diyos sa ating buhay. Ngunit para sa iyo ay manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matibay mong pinaniniwalaan. Alam mo kung kanino ka natuto. At sa verse 15, alam mo na mula sa iyong kabataan, nalaman mo na ang sagradong kasulatan. Si Timoteo pala, bata pa, talagang masigasig na sa makaalam ng salita ng Diyos. Alam mo na mula sa iyong kabataan, nalaman mo na ang sagradong kasulatan. At ang mga ito ay nagbibigay karunungan sa iyo para sa kaligtasan sa pamamagitan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ay, yung palang karunungan yung palang banal na kasulatan ay nagbibigay ng karunungan para sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sipin mo, magiging wise ka pala pag nalaman mo itong karunungan ito ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ngayon, dumating na tayo rito sa puntong ito na dito maraming nagagalit sa atin. Dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and the following. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay mapapakinabangan sa pangangaral. Ay nakikinabang kayo sa mga salitang ito ng Diyos. Dahil naririnig ninyo, binabasa ko sa Biblia. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay mapapakinabangan sa pangangaral. Ano pa? Sa pagsaway. Kaya pala pagka mayroong mga taong namamali ang takbo ng buhay, sinasaway ng salita ng Diyos. Bawal magchismis. Bawal makiapid. Bawal magnakaw. Bawal magnasa sa pag-aari ng iyong kapwa. Marami ipinagbabawal. Sasawayin ka ng salita ng Diyos. Yung mga nauna naganap sa buhay mo na pinagsisihan mo na, ay yun nilimot na ng Diyos pagka ikaw ay nagsisi. Hindi kasi kaparehas ng tao ang Diyos eh. Ang Diyos pagka nagsisi ang isang tao, nililimot niya totally. Tayo kung minsan tao, pabalik-balik sa isipan natin, hindi ko mapatawad itong tao ito. Pero ang Diyos iba. Kumbaga man, ang Diyos ay mayroong perfect mind. Perfecto ang kanyang isip. Na kaya niyang tandaan ang lahat. Pero pagdating sa kasalanan, pinagsisihan, nililimot niya ang lahat. Yan ang pagkakaiba ng Diyos kaysa tao. Siya ay lumilimot na hindi na niya aalalahanin pa. Basahin ko nga ulit. Binasa ko na yun sa Hebrew Chapter 8, verse 11. Saan ba yun? Sabi rito,
Saan ko ba yun na? Nandito yun eh. Ayan. Hindi na ito katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong araw na kinuha ko sila sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kamay upang pangunahan silang lumabas sa lupain na Ehipto sapagkat hindi sila nagpatuloy sa aking tipan. Ayan. Sapagkat ito ang tipan na aking gagawin sa bahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na ito, sabi ng Panginoon, lalagay ko sa kanilang mga isipan ang aking mga tipan at isusulat ko mga ito sa kanilang mga puso. Ako magiging Diyos nila at sila'y aking magiging tao. Ayan. Ito, sa verse 12, hindi kagaya ng taong Diyos. Pag siya ay nagsisi ang isang tao at pinatawad niya, hindi na niya inaalaala pa. Sapagkat magpapakita ako ng habag sa kanilang mga gawaing hindi matuwid at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Ang Diyos pala ipagka pinatawad kay total ang kapatawaran niya. At binuburan na niya sa kanyang listahan ng lahat ng iyong nagawang pagkakamali. Once na ikaw ay nagsisi, ang sabi niya, at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Magkaiba. Pero pagka mabuti ang iyong ginagawa, hindi naman nalilimutan ng Diyos. Basahin natin sa Hebrew chapter 6 verse 10. Nasaan ba yung Hebrew? Hebrew chapter 6 verse 10. Pagka naman mabuti ang ginagawa mo, hindi naman yan nalilimutan. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita para sa kanyang pangalan sa ganoong naglingkod kayo sa mga mananampalataya at patuloy na naglilingkod sa kanila. So ang Diyos pala hindi liko upang limutin. Talagang mayroong perfect mind ang Diyos. Pag gumagawa ka ng mabuti, hindi niya nalilimutan ang iyong mga ginagawang mabuti. Pag nahabag ka sa iyong kapwa, nagpahiram ka, nagpautang ka sa iyong kapwa, nagpatawad ka sa iyong kapwa, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi niya nalilimutan ang lahat ng ating ginagawa. Hindi siya liko na Diyos upang limutin ang ating mga ginawang mabuti. So, yun ang pagkakaiba. Ngayon, balikan uli natin yung kay Sister Shirley. 2 Timothy chapter 3. Ayan. Ngunit para sa iyo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan, matibay mong paniwalaan, alam mo kung kanino ka natuto. Alam mo na mula sa iyong kabataan, nalaman mo na ang sagradong kasulatan. Ang mga ito ay nagbibigay karunungan sa iyo para sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay mapapakinabangan sa pangangaral. Kaya nakikinabang tayo dahil sa pangangaral na ito ng Ebanghelyo ni Kristo Sa pagsaway. Sumasaway ba ang salita ng Diyos? Sumasaway. Sumasaway. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang makikiapid. Huwag kang sasaksi ng di katotohanan. Ayan. Sa pagsaway, pagtatama sa mali. Ba yung palang salita ng Diyos nagtatama sa mali. Pagka nagtatama ang salita ng Diyos ng mali, nagagalit naman sa nagbabasa ng Biblia. Bakit ba niya pinakikialaman nito ang buhay ko? Ako po hindi nakikialam sa buhay na may buhay. Ang layunin ko lang basahin sa inyo ang salita ng Diyos. At kung kayo man ay tinatamaan dahil sa inyong mga maling ginagawa, ang Diyos siguro nakakaalam noon. Ayan, sa pagsaway, sa pagtatama sa mali, at pagsasanay sa katuwiran. Pagtatama sa mali, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, itinatama ka ng Diyos.
Huwag kayong sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Magagalit ka ngayon sa akin. Bakit? Itinatama ka ng salita ng Diyos upang ikaw ay magkamit ng kaligtasan sa pagsaway, pagtatama sa mali, at pagsasanay sa katuwiran. Pagka kasi ang lahat ng sumaksak sa iyong isip at iningatan mo sa iyong puso, masasanay ka sa katuwiran ng Diyos. Mamumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. Ito ay upang ang lingkod ng Diyos ay magkaroon ng kakayahan at mabigyan ng kasangkapan sa lahat ng mabuting gawa. Dapat, kung gusto mo ng mabuting gawa, ibatay mo lahat ang iyong ginagawa sa salita ng Diyos at ikaw ay magiging, anong tawag dito kung sa wikang English nga, basahin nga natin sa wikang English. Ito sinasabi. 2 Timothy chapter 3 verse 17. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Maging ganap sa lahat ng mabubuting mga gawa. So upang tayo ay maging ganap sa lahat ng ating mga mabubuting gawain, lahat nakabatay dapat sa salita ng Diyos, my dear brothers and sisters. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. Ano po ba ibig sabihin not to go beyond? Huwag kang hihigit sa kanyang mga salita. Kaya yung iyong ituturo, yung iyong iaaral, yung iyong gagawin araw-araw, yung iyong pagsasalita, dapat nakabatay sa salita ng Diyos. At kapag ang lahat ng mga gawain mo sa araw-araw ay nakabatay sa salita ng Diyos, ikaw ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nga sumulat si Pablo sa mga tiga-Pilipos. Ang sabi niya rito sa Philippians chapter 1 verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Ako'y hindi namimilit sa inyo mga kapatid. Kasi ang Diyos nagbibigay ng kalayaan na kayo ay pumili. Malapit-lapit na tayong magkaroon ng baptism, my dear brothers and sisters. Kaya inyong siguraduhin sa inyong sarili kung kayo'y dito o sa iba. Kasi kung kayo'y bibinyagan ko rito at kayo'y liliban sa kabila, magkakasala kayo. Kaya kailangan, bago humantong yun, yung buong ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ay dapat na maging desidido kayo kung kayo'y susunod o hindi. Baka gusto pa ninyong kumaliwa, ay wag muna kayong magpabinyag. Kailangan pagbibinyag ay talagang sigurado kayo, willing kayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat oras na kayo ay nagkasala after ng baptism, nagkakasala kayo sa Holy Spirit na inyong tinanggap during the baptism. Basahin natin ang Acts chapter 2 verse 38. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Once you receive the gift of the Holy Spirit through baptism,
at ikaw ay nagkakasala ka sa Espiritu ng Diyos na ating tinanggap. So, kailangan magkaroon kayo ng pirming desisyon. Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin. Unique free choice ng bawat isa. Malaya kayo. Pero oras na tayo na-baptize, dapat maging pirmi ang ating paninindigan sa salita ng Diyos, na sa kabila ng mga persekusyon, tayo susunod sa kanyang kalooban at sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Mamamatay na tayo sa lahat ng gawa ng laman na nasa sa ating pagkatao, sapagkat ang bautismo ay nakakalakip tayo sa kamatayan ni Kristo, at sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, pag-ahon natin sa tubig ng bautismo, isang panibagong buhay. Isang buhay na puspos ng banal na Espiritu na handang tumanggap at sumunod sa lahat ng kanyang mga kautusan. Handa na ba kayo, my dear brothers and sisters, sa tunay na bautismo ng Panginoon na gusto niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin? O meron pa kayong mga extracurricular na gusto pa ninyong gawin sa inyong sarili? Baka tayo magkasala sa Panginoon. Pero habang tayo hindi pa humahantong doon, dapat tayo magkaroon ng isang matibay na pananampalataya, hindi pa ganyang-ganyang uri ng pananampalataya, sapagkat gusto ng Diyos ay yung pirme ang ating pananampalataya. So my dear brothers and sisters, babasahin ko ano ba ang bautismo na sinasabi ng Biblia. Ito sa Roma chapter 6 from verse 1. Babasahin ko lang sa inyo. Ang sabi rito ay ganito. What shall we say then? Roma chapter 6 from verse 1 and the following. What shall we say then? Are we continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Tagalogin ko na nahihirapan po kasi ako mga kapatid na mag-English. Ito namang aking app may advertisement. So, hintayin ko lang matapos ang advertisement para, ayan, dito sa Bagong Tipan, Roma chapter 6, ito po sinasabi. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakaroon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Through baptism, nakakalakip tayo sa kamatayan ni Kristo, at sa paglubog mo sa tubig, inilibing ka sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, at sa kanyang muling pagkabuhay, umahong ka sa tubig ng bautismo. Taglay ang banal na Espiritu Santo sa iyong buong pagkatao upang ganapin ang lahat ng kanyang kautusan. My dear brothers and sisters, naway nakapagbukas ng kaunti sa inyong kaisipan ang mga salitang ito ng Diyos. Ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkita pa, di mo. Ikaw ay mabastan, makaigan, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkita pa, di mo. Ikaw ay mabastan, makaliigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkita pa, di mo. Ikaw ay mabastan, makaliigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at
Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong presensya at sa mga salita na aming narinig ngayong araw. Habang kami ay uuwi na, gabayan mo po kami at ingatan. Naway baon namin ang iyong pagmamahal at kapayapaan sa aming puso. Naway maging liwanag kami sa aming pamilya at sa pamayanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga biyaya sa amin, Panginoon. Sa hindi ninyo pagpapabaya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa lahat po, Panginoon, ng mga karamdaman namin, Panginoon, na inyong inalis, Panginoon, kami po ay buong pusong nagpapasalamat po, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming pamilya, ang lahat ng aming mga kababayan, Panginoon, na nagsasuffer, Panginoon, ng mga kalamidad, Panginoon, at nagsasuffer ng kanilang mga karamdaman, Panginoon. Naway pagalingin niyo po silang lahat, Panginoon, at ang lahat ng mga nagsasuffer ng mga kalamidad, Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, Panginoon, na hindi po sila manghina, Panginoon, sa paniniwala sa inyo, Lord. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng iyon, Panginoon, ay pang pagsubok dahil sa marami po, Panginoon, sa amin, ang mga nanghihina, Panginoon, sa paniniwala sa inyo, Panginoon, at gusto niyo lang po ay kaming lahat po, Panginoon, ay magbalik loob sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon, sa pagbigay ninyo sa amin ng lakas ng loob, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. Naway lagi niyo po kaming gabayan at proteksyonan, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan, Panginoon. At naway kami po ay makapagtrabaho ng maayos, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay maging daluyan ng aming mga pamilya, Panginoon, na nangangailangan ng tulong, Panginoon, ng aming mga kababayan, at kung sino pa po, Panginoon, na nangangailangan ng tulong, naway kami po, Panginoon, ay palaging malakas at palaging makapaghanap buhay ng maayos, Panginoon. Nang dahil sa inyong tulong, Panginoon, kaya kami po ay naglubos-lubos na pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa hindi ninyo pagpapabaya sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo po, Panginoon, naway kami po ay buo na naman na makapagsama-samang muli at naway madagdagan pa po kami, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. At again po, happy Father's Day po sa mga ating mga ama ng tahanan. God bless everyone.